Drake Villaterra's point of view. Mula sa side mirror ay tinignan ko ang reaksyon niya at nakita ko ang lukot niya mukha habang sinusundan ng mga mata ang kotse. I sighed before removing Monique's clingy hands from me and straightening my posture. Turn back, take another route, and go back to the side. Walang anumang utos ko kay Luke. Yes sir. Bakit, may nakalimutan ka ba babe? Paglalambing ni Monique at hinarap ko siya bago ngumiti ng pilit. Oo, ikaw. What? Pero, look, you are beautiful. Maraming lalaki ang baliw sa'yo at gagawin ng lahat para makuha ang bagay na inaalay mo sa akin. Pero hindi ako. I am not interested in bedding you. Hindi ko na napigilan pang pagdiretsa sa kanya at nakita kung paano siya napanganga. And it's frustrating. Really, before Beth came back to my life, I have been sleeping around without any regards to their feelings. I bed women every other night or whatever I feel like it. Tawag lang naman yan ng laman. No strings attached, ika nga. Mailabas mo lang ang init ng katawan mo sa babaeng willing din namang bumuka ka o lumuhod sa harap mo. Pero ngayon, swerte na akong tigasan ako kapag may katabi o makita akong kasing sexy ni Monique. Nawalan ako ng interes sa ibang babae at nawalan ako ng kagustuhan kung maglabas ng libog. Wala eh. Ang hinahanap ko ay ang mahubog, malambot, malasutla, mabango at nakakadarang na katawan ni Elizabeth Cruz. I want to do bad things to her and I hate the fact that I'm turning back to the old me when it comes to her. Marami namang mga nagkalat na perlas ng babae dyan. But all I want is hers. And that's why I'm ignoring her as much as I can. That is why I hate her more than anything else. And that's why I want to punish her. Are you kidding me? Bakit mo pa ako sinama kung ganoon? Pinagmumukha mo ba akong tanga, Mr. Villaterra? Ako, si Monique na isa sa mga tinitingala at pinag-aagawang artista ng mga networks. Oh, they can have you. Sagot ko sa aking isipan. Ngunit hindi ko na ito isinaboses. Hindi dahil sa takot akong mawala siya sa network namin. Kung hindi dahil may imahe at reputasyon pa rin naman akong iniingatan. I'm sorry Monique, it's not you. Pagsusubok kong pakalmahin at pag-aani ng loob niya, ngunit tila ma-invisible na bombilya ang umiilaw sa ibabaw ng ulo niya at napataas ang kilay niya. Oh, I get it. It's her, isn't it? Ginamit mo lang ako para pagselosin siya. Napamura ako sa isipan ko. Hindi rin naman pala ganoon kababaw ang utak niya. It's not what you think. Pagkumbinsi ko sa kanya, ngunit huminto na ang kotse dahil nakabalik na pala kami sa site. Pilit siyang ngumiti bago ako nilapitan at hinalikan sa pisngi. Don't worry sir, hindi naman ako chismosa at lalong hindi ako gagawa ng iskandalo. Nakangiting sabi niya, ngunit nakikita ko ang ibang emosyon sa kanyang mga mata. Salamat sa paghatid pabalik. Sarkastika pa niyang dagdag bago bumaba. Oh no, this is not good. Nakahawak sa noo kong sabi nang paandarin na muli ni Luke ang sasakyan. Make sure she keeps her mouth shut, Luke. Yes, Mr. Villaterra. So, where to now? Home. Tipid kong sagot bago sumandal at pumikit. Kaagad siyang pumasok sa isipan ko at nakaramdam ako ng inis. Hindi ito maaari. Hindi ako maaaring magpa-apekto. Hindi maaaring madala ako ng mga alaala ng kahapon. Kailangan kong magmatigas. Kailangan ko ipakita sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Ay iyon ay ang pagkamuhi. Pagka-uwi ay dumiretso ako sa kwarto at naligo lang bago nahiga sa kama para matulog. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nakatulog. Ngunit nakarinig akong tunog ng paglalakad na pababa ng hagdan. Napakunot ako tumingin sa orasan para makitang 5:30 na. Kakatapos lang ng office hours. Saan siya pupunta? Tumayo ko at hindi nag-abalang magsuot ng pang-itaas bago lumabas.
at nakita ko siyang pababa ng hagdan. Napatiimbaga ako nakakita ng suot niya. Have a date? Nangangalit ang mga ngipin kong tanong sa kanya at kasuhan ay pinatong mga braso sa banister. Natigilan siya, tila nagulat pa na makita ako, kaya naman napatawa ako ng pagak. Oh, sorry. Akala mo ba ay magtatagal ako sa labas? At balak mong tumakas ng landi? Nanunuya akong tanong bago nagsimulang maglakad, palapit sa kanya. Naging malikot ang mga mata niya. Hindi naman. Makikipagkita na ako sa kaibigan ko na matagal ko nang hindi nakita. I hummed under my breath and stopped before her, and I'm guessing it's a man by how you're actually sneaking out. Napalunok siya at nag-iwas ng tingin. Hindi lang naman siya ordinaryong lalaki. He's a friend. No, pagputol ko sa anong sasabihin niya. Ha? Anong hindi? Kaibigan lang siya, Godric. Kaibigan. Hindi ako isang ibon na hahayaan kang ikulong ako dito sa loob ng bahay mo. Hindi ka isang ibon, ngunit isa kang babaeng binili ko ng pera ko. Kaya ako magsasabi kung kanino ka makikipagkita, kung kailan ka lalabas. Hindi ko siya hinayaang sumagot bago siya hinawakan sa braso at hinatak paakyat. Anong ginagawa mo, Godric? Pitawan mo ako. Ano, pwede kang makipagkita kung kani-kanino at ako ay hindi? Bitawan mo ako. Ilang beses niyang sinubukang hilahin ang kamay niya, ngunit hindi ko siya hinayaan at mas sinikpitan ng hawak sa kanya. Imbis na sa kwarto niya dumiretso ay sa kwarto ko siya dinala at tinulak siya pahiga sa kama ko. Kinuha ko ang nagkalat kong necktie at binilikan siya. I'm doing this for you, Elizabeth. I'm saving you from the monsters out there. Anong gagawin mo? Hindi ako sumagot at imbis ay kinuha ang dalawang pulso niya at itinali siya sa headboard ng kama ko. This is for your own good. Pakawalan mo ako, Godric. Hindi tama ito. Galit niyang utos sa akin habang pilit na hinihila ang sarili. Pag-aari kita. Hinawakan ko siya sa baba at sinabunutan sa buhok. Bago inangkin ang kanyang mga labi, bagay na matagal ko nang nais muling magawa. Bagay na hindi ko magawa habang nagpapanggap akong ibang tao. Mapang-akit, marugdog, mapagparusang halikang iginawad ko sa kanya. Gusto kong malaman niya na ako ang dapat na sinusunod niya. Gusto kong maramdaman niya na ako lang ang may karapatang gumawa sa kanya nito at hindi ang lalaking kikitain niya. Gusto kong maalala niya na ako lang ang nagmamay-ari sa kanya. Treat them as your toys, son. Toys that you bought and own. At anong ginagawa sa laruan? Hindi mo sila dapat ipinapahiram. Sa'yo lang sila dapat. Anak, sa'yo lang. Hold onto them until they are broken and useless. Humiwalay ako ng bahagya bago kinagat ang pang-ibabang labi niya. Hanggang sa malasahan ko ang lasang dugo. You are mine, Elizabeth. Your heart, body and soul. Your everything is mine. Unti-unting naging malikot ang mga kamay ko pahaplos sa kanya at natigilan ang marinig ko ang pag-ikbi niya. Parang napapasong nabitawan ko siya at napalayo. Nakita kong umiiyak na siya habang sumisigok at masama ang pagkakatingin sa akin at puno ng hinanakit. You are that monster, Godric. Ikaw ang halimo na kailangan kong layuan para mailigtas ang sarili ko. Elizabeth Cruz point of view. His gaze hardened and his fist clenched at his sides. It won't change the fact that I own you. You do as I say at kapag sinabi kong hindi ka makikipagkita, kahit na kaninong lalaki ay susundin mo o hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Mababakas ang pagtitimpi sa boses na sabi niya bago ko iniwang nakatali. Hindi ako nagsusumigaw na pakawalan niya ako. Hindi ko siya tinawagan at pinakiusapang tanggalin ang pagkakatali sa akin. Nanatili lamang akong tahimik na lumuluha habang bahagya pang nanginginig sa takot dahil sa ginawa niya. Sa tuwing pipikit ako ay bumabalik sa isipan ko ang galit niyang mukha. Ang ginawa niyang paghila at pagtali sa akin ay parang isang asong ayaw niya makawala at makalaya. The Godric I used to know is not like this. Oo nga, seloso siya.
Ngunit hindi umabot sa punto na kailangan niya ako itali para hindi makipagkita sa kaibigang lalaki. Hindi umaabot sa punto na hahalikan niya ako sa ganoong paraan. Nang marinig na malakas na sumara ang front door at kasunod ay ang pag-start na sasakyan niya, ay sinubukan ko makawala gamit ang ngipin ko. Matapos ang nakakangawit at nakakabaling leeg ay nakawala na rin ako at itinapon ang necktie niya sa kama. Hinawakan ko ang mga pulso ko at malungkot na napaisip. Ako ba? Ako ba talaga ang dahilan ng labis na pagbabago niya? Ito ba ang naidulot ng pananakit ko sa kanya noon? Napabuntong hininga ako bago tumayo at naglakad palabas. Kinuha ko ang bag ko at kinuha ang cellphone ko na may ilang text at missed calls mula kay Lucas. Bago bumalik sa kwarto ko, naupo ako sa dulo ng kama, sinapo ang noo bago pinadala ng text si Lucas at humingi ng paumanhin na hindi na ako makakarating pa dahil sumama ang pakiramdam ko. Ilang sandali pa ay nakatanggap ako ng reply mula sa kanya. It's okay, Elizabeth. Marami pa namang pagkakataon eh. Are you okay? Napatingin ako sa reply niya at ilang beses itong binasa. Hindi ba dapat ay kinikilig ako? May isang lalaki nag-aalala sa akin. Matapos akong saktan ng isa pang lalaki. Pero bakit wala akong nararamdamang ganoon? Pabuntong hininga ako, nahiga sa carpeted floor ng kwarto at tiningnan ng kisame. Sa kabila ng takot na nararamdaman ay nariyan pa rin ang lungkot sa puso ko. Ano ba ang dapat kong gawin para bumalik tayo sa dati, Godric? Ano ba ang dapat kong sabihin para magbalik ka? Kinabukasan, pagpasok ay agad kong napansin ang pagtinginan at pagturo ng iba sa akin. Pagkatapos ay magtatawanan ng mga ito at ang iba pa ay sasamaan ako ng tingin. Deja vu. Parang kailan lang ay nangyari ito nung sinuntok ko si Godric. Ano na naman ang nagawa ko para maging sentro ng chismis? Gayon pa man ay naglakad pa rin ako papasok at pasakay sa elevator. Sumandal ako sa silid at napansing nililingon ako ng dalawang babae sa harap ko. Totoo nga siguro ang balita kung pangalawang beses na ang kalat na naman ang pangalan niya. Sabi pa, obsessed daw siya kay Sir at halos nagmamakawang isama siya. Kahit kasama ni Sir Godric si Monique. Dinig kong sabi ng isa na halatang ipinaparinig sa akin ang boses. Talaga? Grabe, napakadesperada naman niya. Sagot naman ng isa at nang bumukas ang elevator ay binunggo nila ako palabas. Napabuntong hininga na lang ako bago naglakad papunta sa opisina at ganun din ang nangyayari. Kali-kaliwang parinig ang narinig ko. Bakit nga namang hindi kakalat ang pagiging obsessed ko kay Godric? Gayong involve ang isang sikat na artistang iniipalan ko. Ika nga. Kung hindi ako nagkakamali ay dahil ito sa nangyari kahapon. Pinilit kong magbingi-bingihan at mag-focus sa trabaho kahit pa ang mga kasama ko ay nagpaparinig din. Nang lumabas sandali si Sir Errol ay kinuha itong pagkakataon ni Carla para lumapit sa akin. Bilib din talaga ako sa mukha mo, Elizabeth. Kung ako siguro ikaw ay nag-resign na ako dahil sa hiya. Biruin mo, pangalawang beses na ito. Hoy, dinig ko obsessed ka raw kay Sir ah. Totoo ba? Mataray at maangas niyang tanong habang tinulak ang kanang balikat ko. Wala akong dapat na sabihin. Tanging sagot ko sabay stapler ng hawak na mga papel. Ah, ganon? Talagang may mukha ka pa rin magmatapang ha? Bago pa ako nakakilos ay napasinghap ako nang mabasa ako mula ulo hanggang damit ko ng malamig na tubig. Kasunod nito ay ang ilang tawanan at kahit si Lloyd na minsan akong pinagtanggol ay napailing lang bago bumalik sa ginagawa. Natatawang bumalik si Carla sa mesa at nakipag-appear pa sa kaibigan habang ako ay pinanatiling nakataas ang noo bago sinimulang punasan ang sarili. Ngunit dahil pati damit ko ay nabasa ay lumabas ako para pumunta sa CR. Kumuha ako ng tissue at sinimulan tuyuin ang mukha ko at damit. Wala pa naman akong pamalit. Paano na to? Hopeless kong tanong sa sarili ko. Mukha kang basang sisiw. Natigilan ako nang marinig ang boses ni Godric at makita siya nakatingin sa akin mula sa salamin. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Ikaw ang nagpakalat ng rumor? May halong pagbibintang na tanong ko sa kanya habang lamukos ang tissue sa kamay ko.
Hindi niya itinanggi ang akusasyon ko at hindi rin siya umamin. Nanatili siyang nakatingin lang sa akin bago tumalikod at maglalakad na sana palabas nang muli akong magsalita. I'm sorry. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pa ako nakahingi ng paumanhin dahil sa nagawa ko sa kanya. Kaya rin marahil ganun na lamang ang galit niya sa akin. Kaya marahil hindi niya ako mapatawad. Natigilan siya at nilingon ako. May nakakalokong ngiti sa labi niya at nanunuyang ekspresyon sa mga mata niya. That's it. Matapos ang ilang taon. Yun lang. Tila hindi makapaniwalang tuya niya. I already said that I'm sorry. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para patawarin mo ko? He smirked before staring at me with lifeless eyes. Suffer. Words are not enough, darling. I want you to experience the same pain you have caused me. Itutuloy.